Wednesday morning, maganda ang gising ko mga te. Siyempre, magpapasa lang naman ako ng requirements. Pagdating ko sa school na yon, walang gaanong pila. At sinagutan ko muna itong checklist. Wala pang ilang minuto, pinatayo kami agad. Di ko pa nga tapos sagutan to sabi sa inyo, walang pila. Ako na yung susunod agad. Ayun, nagapot lang ako ng requirements. O di ba? Ang bilis lang. Pauwi na ako para matulog ulit kasi mamayang 4:30 pa yung pasok ko. Jacket at payong lang yung dala ko kasi isang class lang naman yung papasukan ko ngayon. At dahil maulan, mahirap ang magbitbit pa ng malaking bag. Buti na lang din at sinuot ko agad itong raincoat kasi umulan habang nasa biyahe kami. Ayan, nasa campus na ako. Saglit lang tong PE class namin dahil maulan nga. Ang ginawa lang namin, onting warm up at basic skills. Bumili muna ako ng kwek-kwek habang inaantay ko si Papa. Pantanggal gutom lang kasi gutom na ako eh. Ito lang talaga yung pinapasukan ko every Wednesday. Isang class lang at hapon pa. The next day, pasok ulit. Wala kasi ako nung shoe cover, yung pang-ulan. Kaya plastic na lang muna. Magkaiba pa yung kulay, white and yellow. Basta wag lang mabasa yung sapatos ko, girl. Pagdating sa Manila, Diyos ko, sobrang init naman. Tapos kami lang dalawa ni Papa yung naka-raincoat. Yung iba wala na. Pagdating ko ng campus, naabutan ko tong dalawang kaibigan ko. Nakapila pa 11. Nagmamadali talaga ako nito kasi may report kami. Ito kasama ko mag-report si Ray. Wala bang ibang mga students? Lahat kasi sila nasa likod. Sa kaunti lang talaga kaming BPE. Di ko alam kung ano ba tong hand sign na ginagawa ni Kenneth. Basta yon, next class na, research na naman. Pero kakain muna ako. Tapos may buraot agad dito sa harap ko. Eh, sino nakasign sa... Wala ko. Ayan o. After ma-check ni Sir, ayan, revise na naman kami para mabilis at wala nang gagawin pag-uwi. Nakakatuwa lang yung araw na to kasi ang daming retain kesa remove sa mga gawa namin. Ang saya ng buong grupo nung araw na yun. After nito, may short meeting lang kami about sa teaching observation namin. Pagkatapos ay umuwi na rin ako at ayun, umuulan na naman. The next day, duty naman. Kailangan ko maka-time in ng 9 a.m. Kaya naghahabol ako dito. Ito ang kasama ko sa duty, si Sir Chari at si Sir Dean. Classmate ko, parehas lang din kaming BP. Onting practice lang habang wala pa yung next class. And then, nag-lunch lang kami. Patay ang doble. Kaya pala sa todo 100. Ano ulam mo? Ano ulam mo? Pork steak. Wow. Ulam mo din? Sarap. Ay, ayan. Ayan pala yung pinagmamalaki mo. Ayan ba yun? 1 hour lang tong vacant namin and back to duty again. Grabe nakakapagod. 7 hours kaming nakatayo, girl. Ang upo lang namin yung lunch break kanina. Nakakapagod mag-teacher ha. Pababa na ako ng building nang makita ko to, naulan na naman. Ang dumi-dumi na nung rubber shoes ko sa talsik ng tubig. Nakita ko si Papa nakain ng calamares. Ginutom ako, syempre, bibili ako, nagutom ako mga te. Habang nasa biyahe naman kami pa uwi, napansin ko na parang si Mama tong naglalakad. Siya nga te, si Mama. Pabalik na rin siya ng school at pauwi na rin. At pag-uwi ko, ayun, bulagta ako, tulog na.